No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I'm at is so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patent it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks. Isn't that spit? Kumusta mga tekno? Ako po si Paul Gutierrez ng Poltech TV at mag-unbox tayo ng isang rugged phone na Doogee S98. Kapag sinabing rugged phone, ito yung mga matibay na phone talaga. Kahit mabagsak, okay pa rin siya at pwede rin sa tubig. Kahit hilub-lub mo pa sa tubig to. So hindi ko na patagalin sa box. Meron tayong square box dito. Nakalagay dyan. Doogee, tapos S98. So pag open natin ng box, nandito yung phone natin. Yan. Merong LCD to, mamaya papakita ko sa inyo to. At na-touch din siya. At meron tayong tool dito para sa pag-alis ng SIM natin. At wala siyang SIM ejector pin. Then meron tayong Type-C to Type-C cable. At 33 watts charger, Type-C rin siya. At European plug yung binigay sa atin. At meron tayong free screen protector. Sana tempered glass na, pero at least meron tayo. Sa ibang phone, wala nang mga accessories na ganito. Manual na hindi natin binabasa. Yan. May mga English, Chinese, at kung ano-ano pa. Then last, screen protector accessories. Panlinis ng screen natin. Ang isang nagustuhan ko dito, meron siyang tempered glass na kasama. Nakalagay na to sa phone kahit hindi mo na ilagay muna yung screen protector, okay lang. Dahil meron na siyang tempered glass. So, ito na yung body niya. May kabigatan to, nasa 320 grams at medyo mabigat talaga. Ito, rubber yung materials na ginamit dito. Dito may nakalagay Doogee. Metal to or aluminum. Sa side, mga aluminum din. Ang weird lang na napansin ko dito, nasa ibaba yung fingerprint scanner niya. Kung mapapansin nyo, nasa ibaba siya. Then may mga tatlong screw at metal din to mga to. Yung power button natin, yung volume rocker, at yung fingerprint scanner natin na nasa ibaba. At binuksan ko to, ito pala yung nagsisilbi niyang antenna bands. So dito siya kumukuha ng signal, itong aluminum na to. Sa kabilang side may dedicated na button dito, tapos mga screw, at yung SIM card tray. Bali gagamitan natin ito para makuha natin. Yan. Meron tayong dalawang SIM card, tapos micro USB card. So, expandable yung storage nito. Kung nagkukulang pa kayo ng storage, pwede to. About sa build quality, nagustuhan ko yung pagka-build quality niya. Then, sa bandang camera module, medyo kakaiba yung camera module nito. Meron tayong circle dito para dun sa LCD niya. Meron tayong 20 megapixel night vision. Tapos yung infrared niya para makita natin kahit sa madilim. 64 megapixel main camera at 8 megapixel ultra wide. At last, yung flash niya. Yan, medyo maporma yung likod nito. At ma-feel mo na sobrang tibay talaga. Naboot na natin yung phone. Meron tayong water drops dito na usually hindi natin nakikita sa iba pero meron pa rin dito. At medyo may kalakihan yung bezel nito pati din sa bandang chin. Medyo malaki yung phone pero yung screen nito is nasa 6.3 inches lang. So medyo malaki yung bezel tapos maliit yung screen. Tapos meron tayong receiver dito para dun sa call. Tingnan natin yung likod dito, yung pinagmamalaki nila na LCD sa likod. Yan, meron tayong ganito na clock at pwede siyang papalitan. Pag click mo, double click mo yan, ma-open na siya. At mag-stay siya ng 15 seconds. Ang weird lang dito, sana ginawa nila pang selfie, diba? Pero hindi siya ginawa para sa ganun. Ginawa lang to sa notifications, pwede rin sa play music at skip music. At makikita mo rin to kapag nag-charge siya. May mga animation pang nangyayari dito. Pwede rin natin palitan sa settings, sa rear display. Ito yung mga themes. So, konti lang to. Expect ko, makaka-download pa ako ng marami ganito, pero wala eh. Ganito lang talaga siya. At nag-research pa ako kung pwede siyang palitan. At wala akong nakita. Pero at least meron tayong ganito. Yun. Apply natin to. Yan. Sa in-call, ito na lang. Sa music, pwedeng ganito. Yan, dalawa. Makita natin sa likod yung in-apply natin. 4:30 ng umaga ko ginagawa tong video na to. At makita rin natin yung battery percentage. Medyo cool talaga siya. Sa bottom, meron din tayong protector dito o rubber para di pasukan ng tubig. Tapos speaker. Hindi siya dual speaker. Bukan natin mag-charge para makita natin yung animation.
Yan, may animation siya na ganyan. May vibration tapos animation. Agad siya nawawala. Pero kapag nakalapag, hindi mo siya makikita. Siguro kapag full charge at may notifications at nakalapag na ganyan, makikita natin. Masasabi ko dito sa build quality, lalo na yung display sa likod, astig talaga. Kakaiba talaga sa ibang phone na na-unbox ko. Ang presyo nito is nasa 15,000. Para sa akin, sa ganito build quality at matibay na phone, hindi na kayo lugi. Pero kung naghanap ko ng gaming, hindi to pang gaming. Pag-usapan naman natin yung performance nito. Hindi siya ganun kabagal, hindi rin siya ganun kabilis. As in, sakto lang. Sa mga scrolling, responsive naman siya, pero may time na hindi siya masyadong responsive. Pero hindi naman ganun kadalas. As in, sakto lang, kasi ang ginamit na processor dito is the MediaTek Helio G96. So, sa pagkaalam ko, medyo optimized na yung G96 natin. Wala naman ako nakitang problema. Yun nga lang, hindi nga lang siya ganun kabilis, hindi rin siya ganun kabagal. Yung para sa responsive naman siya. About sa games, walang lag dito sa Mobile Legends pero yung refresh rate natin is high lang. Tapos yung graphics is high din. Although kapag data, medyo may lag, depende sa signal nyo. Pero sa akin kasi naka-wifi ako at tumatagal yung battery nito ng pangmatagalan talaga. Meron tayong 6,000 mAh na battery capacity at umaabot sa akin to ng 2 days. Casual na gaming lang. Medyo marami na yon dahil yung screen nito is maliit lang. So yung kinakain sa screen hindi siya ganun kalakas kaya tumatagal yung phone natin. Sa Genshin Impact naman, may mga frame drops talaga. Sa mga ganitong laro at ganitong processor, hindi magmamatch pero hindi masyadong recommended na maglaro dito sa Genshin Impact. Pero kaya naman kung pagkatsagaan nyo lang. Pero kung maselan kayo at gusto nyo pang gaming, hindi para sa inyo to. As in pang baragan lang talaga to, as in panlabas lang. Pero sa camera, okay na okay siya. I-test natin yung camera mamaya. About naman sa fingerprint, hindi siya masyadong responsive. Siguro nadidelay siya ng mga 1 seconds. Subukan natin. Yan. Yan, medyo delay siya, mga 0.5 lang naman. Ang weird lang talaga dito, nasa ibaba yung fingerprint niya. Kapag hawak mo siya, kailangan pang ibaba yung thumb mo. Sa kabila naman, kailangan mo din siyang ibaba. Sobrang weird para sa akin sa mga ganitong lumalabas na phone ngayon. Sana yung power button, nilagay nila sa kabila. Tapos yung fingerprint, tinaas nila. So, ganun sana yung gusto ko. Pero, at least, meron tayong fingerprint scanner dito. Pero lahat naman yata ng phone ngayon may fingerprint scanner na. About nga sa display, meron tayong 6.3 inches LCD display. Ang maganda rito, hindi siya 720p. At sobrang linaw dahil naka 1080p na to. Yung LCD, okay lang. Hindi siya ganun ka-vibrant katulad ng AMOLED. Pero napapansin ko, okay naman yung display para sa akin. Medyo weird lang talaga yung notch nito at hindi ko nagugustuhan. Sana naalis na lang to. At makapal nga yung bezel. Pero yung kulay na nakikita ko, satisfied naman ako. About naman sa YouTube, makakapanood tayo ng 1080p up to 4K at 60fps. Ganun siya kaganda pagdating sa YouTube, kahit sa Netflix. Masatisfied naman yung mata mo sa kakapanood ng movies, videos, pagdating sa phone na to. At isa pa, yung battery tumatagal. Actually, nagugustuhan ko naman yung display nito. Ayaw ko lang talaga yung notch niya para sa akin. About naman sa camera ng phone na to, meron tayong 64 megapixel sa camera, 8 megapixel ultra wide, tapos meron tayong 20 megapixel night vision nga. Dito nagustuhan ko yung camera. Malinaw yung shot tapos yung image processing naging okay sa akin. Hindi ko expect na maganda yung camera pagdating sa mga photos natin. Okay lang siya, 2K resolution at 30fps. Yun yung pinakasagad niya. Wala tayong 4K, meron lang tayo 1080p at 30fps. Alam nyo naman kapag 30fps lang yung video, medyo may stutter. Pero dito, may konting stutter at may napapansin akong EIS ng phone na to. Hindi siya ganun ka-smooth pero mapapansin nyo, maganda pa rin yung mga shot at malinaw pa rin. Pero steady video, okay na okay to, palag na palag to. About naman sa night vision, dito talaga nagustuhan ko yung night vision. Ang night vision, hindi tayo gagamit ng flash. Infrared lang yung ginagamit dito, tapos yung night vision nga na camera. Maganda yung kuha at sobrang dilim kahit konting ilaw wala talaga. Mapapansin nyo dyan, makikita nyo pa rin yung nasa paligid natin o saan tumututok yung camera. As in, walang flash yan. Lahat ng rugged phone, ganun talaga. As in, sobrang ganda ng features na to. May problema lang tayo. Wala tayong video dito. As in, photos lang siya. Yun lang yung missing dito. Wala siyang videos talaga. Kahit sana 30fps lang o 720 lang. Siguro sa mga ibang phone, merong ganun. Pero sana nalagyan na nila ng video sa night vision. I hope na sa mga sunod na rugged phone, sa mga mayroong night vision, sana magkaroon sila ng videos. Para naman na mas sulit pa yung phone na to. Pang camping lang talaga. O kung mag-brownout at wala tayong ilaw, magagamit natin to. Pero ang isang nakakatakot dito sa night vision na to, baka makasalubong tayo ng multo. O sobrang weird talaga kapag nakakita tayo nun.
Medyo nakakatakot. Isa pang maganda sa phone na to, pwede siya sa tubig. Kumbaga, water shot, pwede to. Hindi ka mag-aalala na masira yung phone natin dahil naka IP68 rating na to at IP69 para dun sa dust resistant. So, sobrang tibay ng phone na to. Ito naman yung cons ko sa Doogee S98. Wala siyang headphone jack, hindi din nila nilalagay sa mga rugged phone yon. Siguro sa security o IP rating. Then yung fingerprint sensor, nasa ibaba, as in weird lang talaga. Yung notch, medyo sablay para sa akin. At yung screen medyo maliit para sa phone na to. Medyo may kalakihan tong phone na to at medyo makapal pero yung screen is maliit lang. Ang magandang part naman sa screen niya, tumatagal yung battery talaga. Kahit 2 days magagamit natin to. Pero kung dire-diretso yung games natin, tatagal lang to ng mga 10 hours, mga ganon. Ang nagustuhan ko naman, yung camera module may pagka-alien type. Ang isang cons ko naman doon, sana mapalitan yung mga themes. As in, dalawa lang yung pagpipilian mo rito. Pero sana nilagyan nila ng mga themes o store para maka-download tayo. Pero dito sa S98, walang ganon. At siguro maghanap pa ako ng mga themes na pwede sa ganito. So, sana nakatulong ako sa inyo at huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko. At may mga tips and tricks pa tayo sa mga sunod na araw at unboxing at reviews. So, once again, this is Paul. Hope you find me. I'll be back home soon. When the sun rises, when the sun